di ba? Kada wali na among madungog po yun pero kung sa di ay ka-importante sa itong kinabuhi, no? Ang mga kamatay, mga linog sa mga nagkalalayang madapit, apan kinintanan, mga butanga, sinugdanan sa mga kasakit, na ano, naapay mga kasakit nga umalabot ani, sinugdanan palamang kini. Niadtong 1918, the First World War, atong 1918, ang ikabat og 9 million combatants and 5 million civilians ang nangamatay. World War I, gamay o daghan? Daghan. 13 daghana. 9 million mga combatants o mga civilian 5 million. 13 daghana na resulan. The mass armies helped spread a flu epidemic leading to the death of an additional 50 million. Ang mga army, mga kaigsunan, nagpalana po sila mga flu, no? So, mo nang midugang og 50 million people ang namatay. So, kaning gisigutan sa Biblia, nang natuman yun, mga kaigsunan. Sa Second World War, mga kaigsunan, atong September 1, 1939, hantod sa September 2, 1945. Pila ka tuig? Computer mga kaigsunan. So, was a global conflict between two coalitions, the Allies and the Axis powers. Nearly all the world's countries participated. Ang mga dool ng mga countries ang nagubat na kaigsunan, nangapil na kaigsunan. Tanks and aircraft played major roles. Karon kadaghan nagbi kay mga aircraft, no? Atong World War II mga kaigsunan, di nata kay tingala kay nahimo na din gubatan na dinan. The strategic bombing of cities. World War II is the deadliest conflict. Ang World War II mga kaigsunan, the deadliest to ni atong panahon na in history, causing the death of 70 to 85 million people, more than half of whom were civilian. Ang 85 million nga nangamatay na kaigsunan, labaw sa katunga ang civilian, looy dili. Pero ting looya kay sa mga civilian na kaigsunan nga sobra, pila may katunga sa 85 million, 42.5 million labaw paana ang mga civilian nga naangin ining gubat. Kinsa may na akan si mga kaigsunan na damay ta mga kaigsunan sa panghitabo karon apan padayon ang atong pagtuo. Ingon din nahay sa Ecclesiastes 1:9, ang nahitabo kaniadto nahitabo gihapon, og ang nahitabo kaniadto pagahimuon gihapon. So katong World War I, World War II, mahitabo dili. Tabo. Mahitabo gihapon karon kay gisulti naman sa Biblia nga ang kaniadtong nahitabo, mahitabo karon og ang himuon kaniadto mahimo karon. So sa World War I, ang namatay ubos-ubos pa pagka World War II 85 million. Unsa na kahaang World War III mga kaigsunan? O walay butang nga bag-o dinhi sa kalibutan, ang gubat nga kaigsunan mahitabo gihapon ang gubat karon. Kung basahon nimo nga kaigsunan sa Book of Daniel, okay ra ta magtuon sa Book of Daniel chapter 11. Isa nakabasa ani sa the Book of Daniel chapter 11. Pila ka chapter ang Daniel? Chapter 12, no? Kay ang chapter 12 mao na ang second coming, pagluwas ng katawan. Ang chapter 11 mao ning gubat karon nga giatubang nato karon sa mga nason. Mao ning nga gubat nga natuman mga kaigsunan. Chapter 11 ang atong tun-an. Dinhi sa the Book of Daniel, trapisi man siya. Nagisgutan nga hari sa amihanan ug hari sa habagatan. King of the North versus the King of the South. Ang magagubat mga kaigsunan kaning hari sa amihanan ug hari
sa habagatan. Atong tun-an karon ug kinsa ning mga haria. Ato jung paningkamutan gyud nga masaysay nako ug basta sa Ginoo nga magauli ta nga naa gyud tay nakatunan sa Book of Daniel. I-review ra ninyo pag-uli. Timan ninyo. Ang Book of Daniel mga kaigsunan, dual meaning. Literal o spiritual. Unsa kay mga kaigsunan? Ang Book of Daniel, dual meaning. Sa to, ang duha? Literal o spiritual. Kung misgot tag literal, kanang example, lugar na Ehipto gid siya. Literal. Kung mingon tag spiritual Egypt, ang spiritual Egypt kanang unsay gibuhat sa mga Ehipto sa una. Unsa man to ila ang panghitabo sa Ehipto sa una mga kalibutanon. Muna spiritual nga atong pagisgot kan spiritual meaning. Mo to spiritual meaning sa Egypt. Ang literal na meaning sa Egypt, ang lugar na Egypt. No? Ang spiritual na meaning sa Egypt, ang buhat dito sa Ehipto, mga pangkalibutanon. Dinhi sa Daniel 11:30, kay ang mga sakayan sa kiting musulong batok kaniya, busa siya masubok o mubalik. Adunay kayugot batok sa balaan tugon. Kaning the king of the north mga kaigsunan, musulong siya. Unya, busa siya masubo o mubalik siya. Nitabo na ni. Kani nga prophecy mga kaigsunan sa versikulo 30, nahibalik na ni siya. Og adunay kayugot batok sa balaang tugon, og magapatuyang sa iyang kahimutan, bisan pangani siya mubalik, og magatagad kanila nga biya sa balaang tugon. No, murag lulong, murag lisod pagyod. Pero ang pagbalik niya wala pa jud ba kumpleto nga nahibalik na. Atong ritsoon, kaning king of the north na kaigsunan, mauni siya ang hari sa tibok kalibutan nga mumando kasabtan ra. King of the north. Oh, aside na mataan kani kung unsa niya ang muhari, ang relihiyon nga mo implement og one world religion, mo ni ang the king of the north. 31, padayon ta. Ug ang sangkap sa kasundaluhan mutindog sa iyang bahin. So ang mga armies mga kaigsunan, iyaan na siya. Pwede na niya manganduan, no? Gitag na naman sa Daniel 11:31. Pagahugawan nila ang balaang puloy-anan. So ang puloy-anan sa Dios iyang hugaw-gawan. Bisan pa ang kuta og kuhaon niya ang padayonon nga mga halad nga sunog og pagabangunon nila ang gulumtanan nga makapahimuong diliyaan. Kinsa man ang gitagna sa prophecy na kaigsunan nga namalikas siya, murag naong sa tawo, anak sa tawo o anak sa sala, the man of sin. Hugawan niya ang balaang pulianan, siya ang mupuli sa Dios. Kapalo na kita o kinsa ang muhawod sa tibok kalibutan. Sa 32, o katong magabuhat sa dautan, batok sa tugon, iyang hugawan pinaagi sa mapapag-ulo-ulo. Yang ulu-uluhan ba ang mga kauban niya nga mga religion, ang uban na dili religion, kinahanglan pabalikon niya. Nakabantay mo sa Facebook na kinahanglan ang 10 commandments mandatory sa eskwelahan. Nakadog na mo? O di ba? Ang gusto niya nga ang di mo tuog Dios, walay mga 10 commandments, iyaan na siyang patunon niya sa mga pulong sa Ginoo. Pero lahi ra gyud sa ato ang pulong sa Ginoo. Ilan ni siya sa mga dakong simbahan. Sa 33, og sila nga mga mangyalamon diya sa tiwala sa katauhan, magatudlo sa daghan, apan sila mga pukan pinaagi sa espada o pinaagi sa sigas kalayo. Sa pagkabinihag o mga pagatulison sulod sa daghang mga adlaw. Daghan mga manggialamon nga mga tao nga kaigsunan, ilang bihagon, no? Apil na taong niya ani mga kaigsunan, kung dili kamo tuo. Sa 36, sa sunod naman sa Daniel, og ang mga hari magabuhat sumala sa kaugalingon niyang kabubuton. So naa siya kaugalingon nga pagbuot hari gud ka. Kung ikaw hari, kung ikaw hari sa Pilipinas, ikaw magbuot, no, dili magbuot ang mga membro, no. Siya magapataas sa iyang kaugalingon.
o magapadako sa iyang kaugalingon labaw sa tagsa-tagsa ka Dios. Siya ang mulabaw sa Dios. Murag si Lucifer ba nga musaka siya sa the most high, mupuli siya sa Dios. Mauni ang iya ang buhat na kaisunan. Kay si Satanas mga kaisunan, ang iyang gahom gihatag niini. Mauni ang unang mananap, the first beast. Ang kagahom ni Satanas gihatag niini. Mao nang nga kani nga mumando sa tibuok kalibutan ng sunan, naan niya siya'y mupuli sa Dios mga kaisunan. Inang ikaduhang Tesalonica 2:3, dili kamo magpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsa nga paagi. Kay dili mahitabo kundili moabot pag-una ang pagkahulog gikan sa pagtuo o igapadayag ang anak sa sala. Kinsa man ang giingon ni Apostol Pablo nga the man of sin. No? Ang pangulo sa dako nga simbahan mao ni siya ang the man of sin. Ang anak sa pagkawala. 4. Siya nga nagabatok ug nagatuboy sa iyang kaugalingon. Siya ni Dios. Bisag asa siya padulong ang mga tawo mo bawong niya. Bisag mo ani gay dagay diri sa kihor, magaduot ang mga tawo. Pagitak na naman niya. So, ang King of the North na ay pulo ka mga ilhanan na atong mailhan pa gyud siya. Kung gihisgutan ni Daniel ang hari sa amihanan. Una, adunay kayugot sa balaang tugon. Unsa man ning balaang tugon, ang 10 commandments giusab. Imbes Sabado, gihimong Domingo. Mao ni hari sa amihanan. Ikaduha, magatagad sa mingbiya sa tugon. Ang mga dili mo tuog Dios, iya ang kabigo niya kay patuuhon sa ilang tinuuhan na Domingo ang simba. Mao ni siya ikaduha. Ikatulo, hugaw-hugawan nila ang balaang puloy-anan. Ikaw-pat, sangkap sa kasundaluhan. Kung puno kas mga sundalo, natay mahimo wala tay mahimo. Kung mauna yun unya, ang ifol na yun unya na siya na yun ang maghari. Ikalima, ganihon, mang malapason, pinaagig ulog-ulog. Kanang mga tao sa nagkalaing-laing country, kanang mga daghang mga tinuuhan diha, kabigo na niya tanan sa dakong simbahan. Ulog-ulogan, atagaan o unsay mahatag niya kay dato kaayo na siya. Ikaw magpataas sa iyang kaugalingon. Kapito, kabatok siya sa Dios. Kawalo, ang tao sa sala, the man of sin. Basahan niyo ang The Great Controversy. Ang ikasiyam, siya ang Antichrist. Ang ikapulo, hari siya sa political power ug hari siya sa religious leader. Nasabta na nga kaisunan, ang hari sa amihanan. Nasabta na ang the King of the North. O kinsa siya? Amen? Amen. Muro magmingaw ma. So, mao kadto ang the King of the North. Ang iyang kaaway, the King of the South, o kinsa man kaaway niya nga hari sa habagatan. Ug sa hari sa habagatan, Daniel 11:11. O ang hari sa habagatan, mapungot pag-ayo. Aning hari sa habagatan, pungot siya sa hari sa amihanan. Ug mugula ug makigubat kaniya. Ang hari sa habagatan, gubaton ang hari sa amihanan. Napungot po siya. Bisan sa hari sa amihanan, ug siya magapatindog. Ug usa ka dakong panon sa katawhan. Daghan po siyang sundalo. Makigubat yun. Tanawang gubat ron unsa. Isog po kaayo. Murag na aninaw na nato ba murag mo sigurong gubata ro. Mao dili. Gakaduol na mga kaisunan na ang gihisgutan sa Daniel. Kaning kontra niya, musukol. Ug siya magapatindog sa dakong panon sa katawhan. Ug ang panon sa katawhan, itugyan ngadto sa iyang kamot. Unsa may itugyan ngadto sa iyang kamot? Kaning kontra niya mga kaisunan,
Di yun mo daog sa hari sa mihanan. Sakto din na. Kaning tanan itugyan sila ngadto sa amihanan kanilatan. Pero ato sang ibaladon og maayo Sa unsa luyo yung ka, sa kauni. luyo. Ang hari sa habagatan mga kaisunan, namintag natay laptop projector, makita nato og kinsa ning hari sa habagat. Sa luyo ka. Ang hari sa habagatan, habagat di ba south? Mo na kontra ang north ug south, mo na kontra sila. Ang south mga kaisunan, ang mupuinta sa Israel. Muna sentro ang Israel kay ang Israel biagyoy sentro sa Biblia, di ba? So, ang south mga kaigsunan sa Israel, ang south sa Israel mo ang Egypt. So, kung maghisgot ang Egypt, dual meaning, maghirisgot ang spiritual Egypt. Kung sa ganitong spiritual Egypt, ang mga tinuuhan, mga pangkalibutanon. Ang mga tinuuhan sa spiritual Egypt, mga dili mo tuog Diyos. No? Di ko magisgot og literal nga Egypt. Ato ang gisgutan ganiya, dual meaning. So, ang meaning atong isgutan sa Egypt, ang spiritual Egypt. Unsa man ang mga country nga dili mo tuog Diyos? Unsa man? Example, ang China mo tuog dili. Dili. Nagkontra sila ron wala. Kontra na, di ba? Ang Biblia nga isunan, di gyud ta magkulang kung atong tunan. Ang Russia, nagtuog Diyos, wala. Mao na sila ang mga spiritual Egypt sa King of the South nga mubatok dito sa King of the North. Mao na sila ang mugira sa King of the North. Ang mga Iran, abada sila Diyos nga gituhan, di ba, lahi ang ilang Diyos nga gituhan, lahi ra sa dagkong simbahan nga naay gituhan nga Diyos, pero sukwahe gyud sa atong magubat di sila duha. Ingon sa Joshua 15:5, atong tan-awon og naabag kayoy spiritual Egypt. O kini nagapaingon ngadto sa Asmon og binggula ngadto sa sapa sa Ehipto. Og ang mga gulaan gikan sa utlanan diha sa dagat, kini mao ang imong utlanan dapit sa habagatan. So ang Egypt mga kaigsunan, naa gyud sa habagatan, naa man sa Josue 15:4. Ang habagat naa mao day ang Egypt kinaa man day nasulat sa Joshua. Sa pinadayag 11:8 nagaingon, ug ang ilang mga minatay mga hayad sa dalan sa dakong syudad ug sa espirituhanon ginganlan nga Sodoma o Ehipto. So naa di ay spiritual Egypt. Ingon din sa pinadayag 11:8. Atong basahon sa Exodus 5:2 kaning spiritual Egypt ug unsay mga tinuohan sa Ehipto. Og si Paraon mitubag, kinsa ba si Jehova? Kaya siya Diyos wala ang spiritual Egypt, ang habagatan, wala mo ilag Diyos ng mga nasod, muli mo away sa King of the North. Kinsa ba na si Jehova? Aron magpatali ko ako sa tingog, ug magatugot ako sa pagpalakaw sa Israel. Ako wala makaila kang Jehova. Dili usab ako mutugo sa pagpalakaw sa Israel. Kaya ang spiritual Egypt mga kaigsunan, walay Diyos nga inila. No? Mo nga ang the King of the North, mo kini ang may religious power. Ang the King of the South, mo kini ang atheistic power. Nga nasod nga mga wala mo ilag Diyos. Ang King of the North, dili lang ni inyo usara yung kanasod. Ang King of the South, dili lang ni nagpuwin sa usa kanasod. Kundi sa nagatuo nga mga nasod nga mga wa mo to Diyos. Mo ni sila. Sa una mga kaigsunan sa French Revolution. Taas pa matag oras no? Alas 11:17. Atong i-review mga kaigsunan kung panghitabo kaniadto sa the separation of church and states. Ang King of the North kaniadto mga kaigsunan, gitagna sa Biblia nga siya masamaran siya nga ikamatay kung niya maayo. Ikamatay pero naayo. Maalim ba?
sa pinadayag 13. Kailan naman siya? Ang unang the mark of the beast, ang the beast nga gisgutan mabanap nga mapintas, no? Gitagna sa Biblia nga within 42 months or 1,260 years. Mura na, murag na abli na yung una o unsaron. Pagsugod sa 538 AD hantod 1798, kung imo ng computer ng kaisunan, 1,260 years na ang paghari sa King of the North kaniadto. Mao na nga mao pa to si Pope Pius ang nagdumala niadto. Nakita man sa friends nga dautan ang iyang binuhatan, mo na siyang gipadakop siya ni General Berter adtong 1798. Mo nang giingon sa Biblia nga ikamatay pero naayo, no? Nadakpan man siya, dili namatay siya nga pope, pero ang Biblia nagatagna nga ang gahom na ay pope nga mupuli, no? Sulod sa 1,260 years, minilyon ka mga katawhan ang gipatay. Ang nahitabo karon mubalik siya karon kay pamatyon tag-utro. Mao mangandam ta mga kaigsunan. Muna si Napoleon General arrested the Pope atong 1710. Mao nga ang Biblia di yun magkulang kung magtuon ta. Kung di ta magtuon, mao na nga murag daghan mo ang bati tag kaluya mga kaigsunan. Ingon sa Daniel 30. So naman to 1,260 years. Ingon din nga bisan pa nga ni siya mubalik. Mga na to, kadugay natong si 1798. Ug magtagad kanila nga mimbiya sa balaang tugon. Mao na nga ang 10 commandments kung mahimo kinahanglan na nga sa matag eskwelahan kung babasa nimo sa Facebook, mandatory ba ang 10 commandments, no? Loy ato mga 20 taon kay lahi nga 10 commandments. Gitag na sa Biblia nga pagatagdon ang mga katawhan sa 10 commandments. Mubalik siya. Daniel 11:5. Og iyang pukawon ang iyang kagahom, og ang iyang kaisog batok sa hari sa bagatan. Kani man kung hari sa bagatan, musukol yun. Bisag lupig, musukol yun. Uban ang dakong kasundaluhan. Og ang hari sa bagatan, makigubat sa uban nga dako kayo og malig-ong kasundaluhan. Musukol yun ng Iran. Dako kayo mga bomba diha. Nakikita na gis Biblia. Musukol siya kada ko kaduluhan. Apan siya dili makasukol. Buot pasabot nga dili makasukol mapildi. Dili buot nga dili makasukol kay ang Biblia daghang hubad. Kaning pasabot dili makasukol, mapildi siya sa gubat. Ang Amerika mga kaigsunan di yun na mapildi. Kay kauban na siya sa the King of the North, ang kontra niya habagatan, mo ni karon niya kinsaban. Apel ka sa gubat wala, naapil ta kay gipugngan ang mga krudo sa Iran. So sa dilang padayon ta. Ingon din nga ang hari sa habagatan di gud niya kadaog wa joy maka labaw sa Amerika. Magamugna sa mga lalang bato kaniya. Sa 26, atong masabta ni karon kung unsa day ni sila ka close. Atong masabta ni sila karon kung